Depend on God, not on yourself. So, kailangan natin na umasa lamang tayo sa Diyos at hindi sa ating sarili. So, kung gusto natin na ang lihim ng tunay na tagumpay, kailangan nating umasa tayo sa Diyos, huwag sa sarili natin. Dahil, pag nagtiwala tayo, ang pagtitiwala sa sarili ay pinagdiriwang sa mundo. So, ibig sabihin, mundo ang pinagdiriwang natin. Ngunit, sa kaharian ng Diyos, ito yung tunay na lakas na nagmumula lamang sa pagtitiwala sa Kanya. Hindi ito kailanman idinisenyo ng Diyos na pasanin ang bigat ng buhay ng mag-isa. So, ibig sabihin, kapag tayo nagtitiwala sa Diyos, anuman ang nararanasan natin mga hamon, hindi ka nag-iisa. Compare kapag ang tao ay nagtitiwala sa kanyang sarili, siya lang mag-isa ang nagdadala ng mga hamon. So kaya nga dito sinasabi na hindi kailanman tayo nag-iisa, na inaanyayahan tayo ng Diyos na manalig lamang tayo sa Kanya araw-araw. Sa lakas, provisyon, lahat, anuman ang gusto natin, lahat ipagkatiwala natin sa Panginoon. Kaya nga sinasabi niya, kahit sabihin natin na ito ay lagi nating nababanggit, kailangan natin paulit-ulit. Kaya nga sinasabi sa Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So, maliwanag na hindi dapat tayo umasa sa tao, sa ating sarili, na hinahamon tayo dahil ang pangunawa ng tao ay limitado lamang. Ang kakayahan ng Diyos ay unlimited. Kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, ng buong puso, kinikilala natin ang Kanyang mga plano ay mas mabuti kaysa sa atin. Kahit na hindi natin ito nakikita ang buong mangyayari. So kaya nga ito isang paanyaya na mamuhay layamang tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin, pakiramdam, or emotion. Kailangan natin mabuhay tayo sa salita ng Diyos na nakadepende tayo sa Kanya. Kaya ito'y mahalaga na magpahinga tayo. Kapag nakadepende tayo sa Diyos, nakakapagpahinga tayo. Dahil hindi na tayo ang nagdadala. Ito yung palagi tayong gumagawa ang Diyos sa atin. Gumagawa siya ng mabuti para sa ating ikabubuti. Ng ating spiritual. Kaya sinasabi pa niya, sa verse 6, Proverbs 3 verse 6, in all your ways submit to Him, and He will make your path straight. So, ibig sabihin, ito yung mahalagang mensahe na dapat itinuturo niya sa atin ang landas kung tayo nagpapasakop sa Kanya. So, ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin, magpasakop tayo sa Kanya. Kapag tayo napapagod, huminto tayo. Huminto tayo sa pagsisikap sa sarili nating pagsisikap. Sa halip, ibigay natin, isubmit natin sa Panginoon dahil siyang nagdadala ng kalinawan, siyang nagdadala ng kapayapaan, siyang nagdadala ng tunay na layunin at tagumpay. Ito yung naghihikayat sa atin ng buhay, ng pananampalataya, kababaang loob, at patuloy na pag-asa lamang sa Panginoon na nakikita niya ang buong mangyayari. So kaya nga ito yung ang tunay na tagumpay ay nangyayari kapag isinuko natin ang ating mga plano sa kalooban ng Diyos. So ito yung sinasabi na kailangan natin na isuko natin sa Kanya ang lahat ng plano natin. Marami ang nabigo dahil sa kawalan ng pagsisikap, kundi kawalan ng tiwala sa Diyos. So maraming nabibigo dahil sa maraming nabibigo. Hindi ibig sabihin na tamad sila or hindi sila nagsisikap. Kaya sila nabibigo dahil nawawalan sila ng tiwala sa Diyos. So kaya nga ito yung sinasabi na dapat yung mga tao maaaring nagtatrabaho ng 24/7 at pakiramdam ng tao ay wala pa rin o walang resulta, walang laman. Ngunit, ang isang hakbang sa direksyon ng Diyos ay nagtutulot ng kapayapaan, layunin, tagumpay, at katuparan, kapangyarihan sa bawat mananampalataya.
kapag tayo nakadepende lamang sa Diyos. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni King Asa. Si King Asa ay isang halimbawa na nagtiwala sa Diyos ng maaga sa kanyang paghahari. Ngunit nang maglaon ay umasa niya lamang siya sa mga tao. So kaya nga isang aral ng pagtitiwala sa Diyos sa simula hanggang sa wakas. So ito dapat yung ating dapat malaman na dapat yung ating pagtitiwala mula umpisa hanggang wakas. Tulad ni King Asa, nagtagumpay siya nung simula dahil ang pagtitiwala niya sa Panginoon lamang. Ngunit, nung unang bahagi ng kanyang paghahari, siya nagtiwala sa Diyos at nakikita siyang makahimalang tagumpay. So, nakikita ang mahimalang tagumpay kapag tayo umasa sa Diyos. Mababasa natin sa 2 King chapter 14 verse 11. Sabi niya rito, si King Asa ay dumadaing sa Panginoon niyang Diyos at nagsasabi, Panginoon, walang bagay sa iyo ang tumulong. Maging sa marami o sa kanilang walang kapangyarihan, tulungan mo kami, Panginoon, naming Diyos, sapagkat kami ay nananalig sa iyo at iyong pangalan ay lumalaban kami sa karamihan ito. O Panginoon, ikaw ang aming Diyos, huwag hayaang manaig ang tao laban sa iyo. So ito yung sinasabi ni King Asa nung siya'y nagtitiwala pa sa Panginoon. Sa sinasabi sa verse 12, nakadepende pa siya sa Panginoon nito. Sagay, sinaktan ng Panginoon ng mga Ethiopians sa harap ni King Asa at sa harap ng Juda, at ang mga Ethiopian ay tumakas. So kapag tayo nagtitiwala, ang Diyos na maghihiganti sa mga taong kalaban natin. So kaya ating nakukuha ang talatang sa panalangin ni King Asa dahil harapin ang isang malakas na kaaway. So dahil dito, hindi umasa si King Asa sa kanyang lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos lamang. Inamin niya na ang Diyos ay makapagliligtas sa marami man o kaunti man. Ito yung buong tapang nagtiwala si King Asa sa Panginoon. Dahil dito, tumugon ang Panginoon sa pagtitiwala na makapagkumpinsing panalangin ni King Asa at binigyan ng Diyos ang Juda ng tagumpay. So, ibig sabihin, dahil sa nagtiwala si King Asa sa Diyos, siya'y nagtagumpay sa labanan. So, kung yung patuloy na pananampalataya ay humantong sa kaligtasan ng kanyang kaharian. So, ano ang dapat nating tandaan dito? Kapag tayo yung pag-asa natin sa Diyos ay mas makapangyarihan kaysa anumang puwersa. So, ibig sabihin, mas makapangyarihan na dapat umasa lamang tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin bago ang labanan. Ito ay nagdudulot ng kapangyarihan sa labanan. Dahil tayo magtatagumpay, dumarating ang tagumpay kapag tayo ay nagpapahinga sa Diyos. Ibig sabihin, ipinagkatiwala na natin sa Diyos. Ibig sabihin, kapag ipinagkatiwala natin sa Diyos, nakakapagpahinga tayo dahil ang Diyos ang makikipaglaban sa atin, hindi tayo, hindi sa ating sarili. Ngunit, ito ang masaklap dahil si King Asa, yung kanyang nang maglaon na, nang mapaharap siya sa pagigipit ni Haring Baasa, so siya ay umasa na sa politikal na alyansa ng hari ng Aram sa halip na hanapin niya o harapin niya ang Diyos. So ano ang nangyari sa kanya? So ang nangyari sa kanya, ito ay natalo na siya dahil umasa niya sa alyansa alyansa ng hari ni Aram. So ito yung sinasabi sa 2 Chronicles 16 verse 7, sabi niya, at ang panahong ay yaon ay naparoon sa Hanani na tagakita kay Asa na hari ng Juda at nagsabi sa kanya, sapagkat ikaw ay umasa na sa hari ng Syria at hindi na umasa sa Panginoon mong Diyos, kaya't ang hukbo ng hari ng Syria ay nagatanan sa iyong kamay. So siya ay natalo na. Siya ay hindi na nagtagumpay.
sapagkat umasa na siya sa tao. So, ang tao kapag umasa na sa tao, hindi magtatagumpay. Tulad ni Asa. So, ito yung sinasabi, isang pagsaway mula sa Diyos sa pamamagitan ng propeta Hanani kay Haring Asa. Sa halip na magtiwala sa Diyos tulad ng ginagawa niya noon. Si King Asa ay nakipag-alyansa na sa politika. So, kaya nga yung mga leader ng simbahan, hindi dapat yan nakikipag-alyansa sa mga politika. Hindi yan tumatakbo dapat ng politician. So kaya nga ito tulad ni King Asa, siya ay nakipag-alyansa na sa politika sa hari ng Syria. Ang pagkilos na ito ng pag-asa na sa sarili at nakipag-compromise siya. Dahil dito ito'y nagdulot ng tagumpay at pabor. So ibig sabihin hindi na siya nagtagumpay dahil siya ay nakipag-alyansa na doon sa hari ng Syria. So, ito yung dapat nating tandaan. So, nakikita ng Diyos ang maling pagtitiwala bilang isang seryosong kabiguan, lalong-lalo na kapag nalaman na natin ang kanyang katapatan. Tapat ang Diyos kay King Asa. Ngunit dahil sa kanyang paglaon niya pananampalataya, nagtiwalag na siya sa pananampalataya. Hindi pinahintulutan ang nakaraang pananampalataya. So kahit na ano yung ginawa mo noong pananampalataya, hindi na yun counted. Dahil sa kanyang pagsuway na hindi na siya umasa sa Panginoon, ang pagtitiwala sa mga tao or sistema sa halip na sa Diyos ay humahantong na mga nalalampasan na mga pagpapala. So ibig sabihin kapag tayo nagtiwala na sa tao na dapat yung pagpapala ay nasa atin, hindi na darating sa kanila. Sa ating darating dahil nagtitiwala tayo sa Panginoon. Amen? So kaya, yung mga tao na hindi nagtitiwala sa Diyos, malalampasan ng pagpapala at nawawalan ng mga pagkakataon para dumating ang pagpapala. Kaya nga ito'y tulad ni King Asa, ito'y lubos na naiiba ang dating pagtitiwala ni King Asa sa Diyos, isang babala na dapat manatili tayong pare-pareho. Ibig sabihin, simula noon, ngayon, bukas at magpakailanman, lagi tayong magtitiwala sa Diyos. Hindi lamang kapag desperado tayo, o kaya kung hindi lamang kung kailan naibigay sa atin yung mga pagpapala, saka tayo magtitiwala. Ibig sabihin, sa lahat ng panahon, dapat tayong magtiwala sa Kanya. Dahil tulad ni King Asa, kung tayo magtitiwala lang sa simula at sa wakas, hindi magtitiwala, hindi magtatagumpay. Kaya mahalaga ang pagtitiwala sa Diyos mula umpisa hanggang katapusan.